nung una talagang nagkaroon ng problema, and right now, sila yung naging resolution because it's aligned with their vision. Yun na, mangyayari na talaga siya, April 13. Pero ngayon, iniba natin sa MOA Concert Grounds. With Recta sa Kalye, no? In cooperation with Recta sa Kalye. Actually, nabuo itong festival na to parang biglaan lang eh. Biglaan, hindi namin talaga pinlano. So, ibig sabihin, pagka hindi mo pinlano, minsan may mga bagay na hindi natin inaasahan, di ba? So, may hindi tayo inaasahang mangyayari at meron din naman tayong inaasahang mangyari. So, Black Summer Festival, kaya siya natawag na Black Summer, is the production was from Black Entertainment Production Incorporated. So, kaya tinawag natin siyang Black Summer Festival in cooperation with Recta sa Kalye. Have you heard the Recta sa Kalye po? Narinig niyo na po ba ang Recta sa Kalye? Yes. Ang Recta sa Kalye po, kung saan, may na-produce na po sila before na first event nila last year. And yet, they have come up na magkaroon ulit ng event. Eventually, from the word event, no? Eventually, the second event sana matutuloy ng November. But of course, actually, dun po sa mga nag-research na dyan, alam po namin may mga background na rin kayo kasi talagang pinagandaan nyo rin po yung mga questions behind dito sa press con na to. Ang Black Summer Festival po, nag-i-aim po, ito yung vision namin dito, in cooperation with Recta sa Kalye, syempre, from the word, Recta sa Kalye. So, alam naman po natin yung kalye, streets, no? We're giving opportunity, also the Recta sa Kalye, they're giving also opportunity, lalo-lalo na po dun sa mga bagong sibol pa lang po sa industriya ng rock, ng raps, di ba? Yung mga rappers and then yung mga hip-hops. So, they're giving opportunity and we're also continuing giving opportunities dito sa mga tao na ito, yung lalo-lalo na po yung mga bagong artist na gusto rin naman po pumasok sa industriya ng mainstream. Like, eto na po, etong event na to, pinakihintay natin talaga para mapakita rin po natin yung iba't ibang klase ng talents nila. More, especially when it comes dun sa kinahihiligan natin ngayon. Eto po kasi nauuso eh, no? Yung mga naririnig yung mga kumakanta sa streets. Kaya, especially, nandun din sa pangalan ng kanilang team, yung Recta sa Kalye, talagang ito yung aim natin na ipakita yung lahat ng mga talents na kung minsan nabubuo, minsan galing lang din sa mga sa mga streets, di ba? So ito na po yun, may mga kasama din tayo dito na mga dati na pong mga mainstream na mga bands, no? So lahat po yun mamaya po natin, i-breakdown po natin lahat kasi sobrang dami po. And yet, sobra din pong dami yung aasahan nating panibagong event po na ito. And yun po, kasi kung inyo pong babalikan, kung ano po yung history ng Recta sa Kalye, so eto naman po, eto po yung pinakabago sa lahat. Kaya po yun, eto po si Mong Feliciano, and para masabi niya rin po yung kung paano nag-start ang Recta sa Kalye at kung paano na po ngayon naging si Black Summer Festival in cooperation with Recta sa Kalye. Alright, so mabilisan ito. I am representing on behalf of Recta sa Kalye. Siyempre, ito si Dropout din, kasama natin. And ginawa ni Dropout actually to, guys. Kung naaalala nyo, like, kayo din long time ago, nag-perform kayo sa shop namin, and that's what we always do naman sa Recta, is to give opportunities. Nandun pa rin kami sa vision na yun, na magbigay ng oportunidad sa mga bagong talento at magbigay ng platform din, katulad ko na videographer din. Ganun din naman yung ginawa namin, always for the last 5-6 years. And ngayon, nabiyayaan kami na mabigyan ng pagkakataon makipag-work sa Black Entertainment and gawin to talaga in fusion. Kasi nung una talagang nagkaroon ng problema, and right now, sila yung naging resolution because it's aligned with their vision. Yun yung nagsimula eh, yung vision muna. And pareho kami nang tinitignan na ruta. And right now, it came to a point na yun na, mangyayari na talaga siya, April 13. Pero ngayon, iniba natin sa SMDC naman, or sa MOA Concert Grounds, mangyayari yung event. So, yun muna, Recta sa Kalye, ano na yun eh, isa na yun sa underground movement na naging festival
naging sobrang diverse ng mga natulungan niya ring tao. And so far, parang grabe, may bumalik din sa amin kung ano yung ginawa namin vibration nun, tinulungan niya din kami. So, yun. Okay, thank you very much.